Juan Kapitulo 18. Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, siya'y umalis na kasama ng kanyang mga alagad na nagsitawid ng batis ng Cedron, na do'y may isang halamanan, na pinasok niya at ng kanyang mga alagad. Si Judas nga rin naman, na sa kanya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako, sapagkat madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kanyang mga alagad doon. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na sasapit sa kanya, ay lumabas, at sa kanila'y sinabi, "Sino ang inyong hinahanap?" Sinagot niya sila, "Si Jesus na taga Nazareth." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako nga." At si Judas din naman, na sa kanya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. Pagkasabi nga niya sa kanila, "Ako nga," ay nagsiulong sila, at nanggalugmok sa lupa. Muli ngang sila'y tinanong niya, "Sino ang inyong hinahanap?" At sinabi nila, "Si Jesus na taga Nazareth." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa inyo na ako nga, kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. Upang matupad ang salitang sinalita niya, sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa." Si Simon Pedro nga na may tibak ay nagbunot nito, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinagpa ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng aliping yaon ay Malco. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tibak, ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama, ay hindi ko baga iinyuman." Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at ng pangulong kapitan, at ng mga punong kawal ng mga Hudyo, at siya'y ginapos. At siya'y dinala muna kay Anas, sapagkat siya'y biyenan ni Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon. Si Caiphas nga na siyang nagpayo sa mga Hudyo, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. At sumunod si Simon Pedro kay Jesus, at gayon din ang isa pang alagad. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote. Ngunit si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. Kaya't ang isang alagad, na kilala ng dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaeng tanod pinto, at ipinasok si Pedro. Sinabi nga kay Pedro ng dalagang tanod pinto, "Pati baga ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito?" Sinabi niya, "Ako'y hindi." Nangakatayo nga doon ang mga alipin at ang mga punong kawal, na nangagpapaningas ng sigang uling, sapagkat Magi at sila'y nangagpapainit, at si Pedro rin naman ay kasama nila, na nakatayo at nagpapainit. Tinanong nga ng dakilang saserdote si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad, at sa kanyang pagtuturo. Sinagot siya ni Jesus, "Ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan, ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga, at sa templo, na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo, at wala akong sinalita sa lihim. Bakit ako'y iyong tinatanong? Tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila, narito, ang mga ito ang nakakaalam ng mga bagay na sinabi ko." At nang kanyang masabi ito, ay sinampal si Jesus ng isa sa mga punong kawal na nakatayo roon, na nagsasabi, "Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang saserdote." Sinagot siya ni Jesus, "Kung ako'y nagsalita ng masama, patotohanan mo ang kasamaan, datapwat kong mabuti, bakit mo ako sinasampal?" Ipinadala nga siyang gapos ni Anas kay Caiphas na dakilang saserdote. Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. Sinabi nga nila sa kanya, "Ikaw baga ay isa rin naman sa kanyang mga alagad." Siya'y kumaayla, at sinabi, "Ako'y hindi." Ang isa sa mga alipin ng dakilang saserdote, na kamag-anak niyaong tinagpa ni Pedro ang tainga, ay nagsabi, "Hindi baga ikaw ay nakita kong kasama niya sa halamanan?" Muli ngang kumaayla si Pedro, at pagdakay tumilaok ang manok. Dinala nga nila si Jesus mula kay Caiphas hanggang sa Praetorio, at niyaw'y maaga pa, at sila'y hindi nagsipasok sa Praetorio, upang huwag silang madungisan, upang sila'y mangyaring makakain ng kordero ng Pasko. Nilabas nga sila ni Pilato, at sinabi, "Anong sakdal ang dala ninyo laban sa taong ito?" Sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, "Kung ang taong ito'y hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo." Sa kanila nga'y sinabi ni Pilato, "Kunin ninyo siya, at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan." Ang mga Hudyo'y nangagsabi sa kanya, "Sa amin ay hindi naaayon sa kautusan na magpapatay ng sino mang tao."
upang matupad ang salitang sinalita ni Jesus, na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Si Pilato ngay muling pumasok sa Praetorio, at tinawag si Jesus, at sa kanya'y sinabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin?" Si Pilato ay sumagot, "Ako bagay Hudyo. Ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong saserdote ang sa iyo'y nagdala sa akin, anong ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito, kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka, upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo, ngunit ngayoy ang aking kaharian ay hindi rito." Sinabi nga sa kanya ni Pilato, "Ikaw nga bagay hari." Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito ako naparito sa sanglibutan, upang bigyang patoto ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig." Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo, at sa kanila'y sinabi, "Wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo'y may ugali, na pawalan sa inyo ang isa sa Pasko, ibig nga baga ninyong sa inyo'y pawalan ko ang hari ng mga Hudyo." Sila nga'y nagsigawang muli, na nangagsasabi, "Huwag ang taong ito, kundi si Barabbas." Si Barabbas nga'y isang tulisan.